Meron kong impormasyon, ha, na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magsuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General si IDG, General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Ha? Mga kabayan, nag-init ang ulo nitong si Senator Bato de la Rosa dito kay Mary Ann Maslog. Matatandaan na si Maslog ay sangkot sa 1998 textbook scam at nagpanggap na patay. Sa ginawang pagdinig kahapon sa Senado, bistado ni Senator Bato ang naging partisipasyon ni Maslog kung saan ay may nag-utos daw kay Maslog na taga Malacanang para kumbinsihin naman itong si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go na idawit at ituro bilang mastermind sa illegal na pugo sa bansa itong si dating Pangulong Duterte, Senator Bongo, Senator Bato at dating PNP sa IDG General na si Romeo Caramata. Ayon sa lumutang na ebidensya at investigasyon, nagtungo itong si Mary Ann Maslog sa PNP Custodial Center para papirmahin itong si Alice Go sa isang affidavit na magdidiin sa mga nasabing matataas na opisyal ng gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Meron kong impormasyon, ha, na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magsuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Ha? Huwag kang pailing-iling dyan. Alam kong impormasyon na yan. Is that correct? No. Anong purpose mo? Bakit ka pupunta doon kay Alice Go? Dalawang bisis ka pumunta. Anong purpose mo doon? Samantala, nagtataka din itong si Senator Jingo Estrada kung bakit nakapasok sa PNP Custodial Center itong si Maslog. Ayon kay Estrada, nanggaling din siya sa PNP Custodial Center kaya alam niya kung gaano kahigpit dito at hindi pwedeng basta-basta lang makapasok ang kahit na sino. Maliban na lang kung ikaw ay abogado ng akusado o kaya naman ay malapit na kamag-anak nito. Galing ako dyan sa custodial eh. Mahirap makapasok dyan. At sino ka para makapasok doon? Ang makakapasok lang doon, abogado, pare, kamag-anak, doktor, o opisyal. Ikaw, ano relasyon mo sa kanya? Doktor ka ba? No. Pari ka ba? O ano ka ba? No, sir. O ano? I don't have. Abogado ka ba? No, sir. O paano ka nakapasok? Who initiated the meeting? And how did you enter the custodial center? The first time po na pumasok po kami doon, I was still with IG po. Sa huli, ipinasight in contempt ng mga senador itong si Maslog sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa. Ito ay matapos ituro ni Maslog ang isang PNP general na kasabot niya di umano sa PNP Custodial Center kung bakit siya nakapasok doon, bagay na itinanggi naman ito ni General Macapas. Very clear that Mary Ann Maslog is lying before this committee. Sabi niya kanina na siya daw ay in-approach ni General Macapas. Ngayon si General Macapas ang nagsasabi na si Mary Ann Maslog ang pumunta sa kanya, nag-volunteer. So with that, Madam Chair, I move that this Miss Mary Ann Maslog be cited in contempt. Kanino tayo maniwala? Sa isang textbook scammer o itong general, one-star general? Kanino tayo maniwala? So I move that she be cited in contempt. So Before we motion that Mary Ann Maslog be cited in contempt. Second the motion, Madam Chair. Duly seconded. So, Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, sino kaya ang tinutukoy na taga Malacanang na di umano ay nagbibigay ng kumpas kay Maslog para kakutsabahin si Alice Go para naman idiin itong kampo at mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte sa illegal na pogo sa bansa? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po
ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nanindigan ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na dapat ibigay ang pagkakataon sa leader ng Kingdom of Jesus Christ para sa pagkandidato nito sa pagkasenador kahit siya ay nakabilanggo. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, abogado ng naturang pastor, kagaya ng ibang kandidato, malaki ang kwalifikasyon ng kanilang pastor para makahanay sa paparating na halalan. Matatandaan na inihain ni Attorney Tolentino at ng iba pang mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ ang Certificate of Candidacy nito si Kibuloy sa pagtakbo bilang senador sa bisa na rin ng Special Power of Attorney na ibinigay mismo ng pastor na inaakusan ngayon na mga kaso sa loob man o sa labas ng ating bansa. Narito ang bahagi ng mensahe ni Attorney Mark Tolentino. Kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education and zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Bahagyan ang naging mensahe nitong si Attorney Mark Tolentino, ang nagsilbing kinatawan ni Pastor Apollo Kibuloy sa paghahain ng kanyang Certificate of Candidacy, lalo't ang pastor ay nakabilanggo ngayon dyan sa Philippine National Police Detention Facility sa Camp Crame, Quezon City. Voluntaryong sumuko sa National Bureau of Investigation sa pamamagitan na rin ng Senado si Merly Joy Castro. Isa siya sa mga kapwa-akusado ni dismiss Bamban Mayor Alice Go sa kasong qualified human trafficking na wala pong kaukulang piyansa na nagsasabi ding biktima ng identity theft. Matatandaan nga po na unang humarap sa investigasyon ng Senado kaugnay sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators si Castro noong Hunyo. Sa pagsuko nga ni Castro nitong araw ng Martes, nagpahayag siya ng pagkabahala sa kinabukasan ng kanyang mga anak dahil napilitan siyang harapin ang kasong isinampa laban sa kanya nang wala naman umano siyang kinalaman. Itinanggi din ni Castro na siya ay isang co-incorporator ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated, ang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac na sinalakay ng mga otoridad noong Marso ng kasalukuyang taon. Iginit niya na hindi siya kailanman pumirma ng anumang dokumento na may kaugnayan sa Hongsheng at hindi kailanman pumunta sa Pogo Hub doon sa Bamban. Ito ang dahilan kaya't kusa siyang humarap para linisin ang kanyang pangalan at patunayang biktima rin siya. Kahapon ay nagsagawa ng pagdinig dyan sa Senado at nagkaroon pa ng executive session. Kasama itong si Alice Lialgo o Gu Huaping, pero may punto sa pagdinig. Nag-init ang ulo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nag-init ang ulo ni Senator Ronald Bato de la Rosa nang kumprontahin niya sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, si Mary Ann Maslog, na sangkot umano sa 1998 textbook scam at nagpanggap umanong patay. Sa pagdinig, sinabi ni de la Rosa na mayroon siya nakuwang A1 information na may taga-Malacanang ang ginamit si Maslog para kumbinsihin si dismiss Bamban Mayor Alice Go na lumagda sa isang affidavit na magdidin sa senador kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Christopher Bongo at dating PNP-CIDG Chief Major General Romeo Karamat sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo. Gitang senador, bumisita muna si Maslog sa PNP Custodial Center kung saan nakakulong si Go para papirmay ng dating alkalde ng affidavit. Meron kong impormasyon na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magsuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God.
Huwag kang pailing-iling dyan. Alam kong impormasyon na yan. Is that correct? No, Anong purpose mo? Bakit ka pupunta doon kay Alice Go? 2 bisis ka pumunta. Anong purpose mo doon? Madam Chair, I was a former chief of staff of IG. I became the deputy director for operations of intelligence group, IG. I became a deputy director for administration of intelligence group. How come in the world na nahuli na si Alice Go doon? Kaya kailangan ka pa dalhin ni Makapas doon sa Indonesia para kumbinsihin si Alice Go? I don't see any logic. Wala ako nakikitang intelligence value sa presensya mo, sa papel mo doon. Bakit ang IG gagamitin ka? Huli na siya eh. Huli na siya. Bakit ka kasama sa IG? Wala akong nakitang intelligence value sa'yo. Siguro ang intelligence value sa'yo kung magamit ka for any other reasons na pwede kang gamitin. Your Honor, the instructions po is this. Sino ang nagbigay ng instructions? Sa PNP po. Sino? Si General Makapas. Anong instructions niya? Na sana umuwi that she will, kung pwede siya kausapin, na... Yun na, huli ka. That she will, at kung pwede siyang kausapin. Alam mo, No, matagal na akong pulis, ikaw, sinungaling ka. No. Napakasinungaling mo. Gumagawa ka ng istorya ngayon. Meron kang tinatago. Hindi kita papalabasin dito sa session hall ito kahit na hawak ka na ng NBI. Tilio, hindi kita papalabasin dito sa session hall ito. Kung hindi ka magsabi ng totoo. I don't know how to deal with this kind of resource person. Pero alam mo, I suspect nandoon ka. Pupunta ka sa Indonesia because somebody is using you for an irregular operation. Kang lingo-lingo dyan. I am sure. Somebody is using you. I suspect. Ano? Ano masasabi mo ngayon? Ms. Maslog. No, Your Honor. No? No, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Huwag mo ako lukuhin. Huwag mo ako lukuhin. I am not, Your Honor. I have the goods against you. I have the goods against you. But, Madam Chair, next, I will pin you down. I will pin you down. I tell you. I will pin you down. I will pin you down. I am sure about it. I will pin you down. Huwag mong gamitin yung pagkamaro mo. Kung dumaan ka na, namatay ka na noon at ngayon bigla kang nabuhay at ngayon ginagamit ka for irregular operations against us. You cannot, hindi ka makakalusot sa akin. I tell you. I tell you. Madam Chair, thank you. Madam Chair. Salamat kayo, Senator De La Rosa. Before I call the SP pro tempore, I have confirmation na pumunta ngang Indonesia si Ms. Maslog. But I will wait for that officially on the record from the BI. SP, sorry, if I may, Senator Sherwin, and then... Bayad ng ticket mo, Ms. Maslog? Sino nagbayad ng ticket mo nung una at sino nagbayad ng ticket mo nung pangalawa? At tumira ka ba doon sa Indonesia? Sino nagbayad ng hotel mo? We only stayed there, sir, for 1 day, sir. Balikan. 2 days po. 2 days. Opo. So, sino nagbayad ng ticket mo? I-refund po ng ano po, ng government po. Sinong government? Sinong government? Alam mo, Philippine government? Hirap na hirap nga ang IG magpadala ng ahinti pupunta sa ibang bansa. Ikaw pa na you are not a part of IG, hindi ka organic ng IG, kagastusan ka ng IG. Kaya the more kami nagsususpek na meron ka talagang ibang pakay doon. Meron kang iba. Madam Chair, Madam Chair, can I move forward for a while?
A little bit. You certainly may, Senator De La Rosa. But Mayroon akong information na bumisita ka doon sa kulungan ni Alice Go dito sa Pilipinas. Bumisita ka? Yes, sir. How many times? 2 times. Anong purpose mo doon? First, sir, tinatanong ko po siya sa mga statement po na ginawa po niya, sir. May ginawa siyang statement? No, not a statement. But I'm saying we were talking about ano po sa kanya yung how do you say it, yung kung ano po ang nangyari sa kanya. Ano ang pakialam mo sa kanya? Speaker pro tempore. Klaruhin ko na lang sa'yo. Ha? For the record, meron kong informasyon na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magsuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General si IDG, General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Huwag kang pailing-iling dyan. Alam pong informasyon na yan. Is that correct? No, Anong sir. purpose mo? Bakit ka pupunta doon kay Alice Go? 2 bisis ka pumunta. Anong purpose mo doon? Be, sige. Ayun naman, kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, nanggaling ang senador mismo sa PNP Custodial Center kaya't alam niya na mahirap makapasok dito. Ang makapapasok lamang anya sa Custodial Center ay abogado o kamag-anak o may kaugnayan sa nakakulong. Galing ako dyan sa custodial eh. Mahirap makapasok dyan. At sino ka para makapasok doon? Ang makakapasok lang doon, abogado, pare, kamag-anak, doktor, o opisyal. Ikaw, ano relasyon mo sa kanya? Doktor ka ba? No, sir. Pari ka ba? O ano ka ba? No, sir. O ano? I don't have. Abogado ka ba? No, sir. O paano ka nakapasok? Who initiated the meeting? And how did you enter the custodial center? The first time po na pumasok po kami doon, I was still with IG po. Nagsalita din sa pagdinig sa pamagitan ng video call si PNP Intelligence Group Chief Brigadier General Romeo Macapas na sinasabing humingi ng tulong kay Maslog upang mamagitan sa pagsuko ni Go sa Indonesia noong September. Sinabi kasi ni Maslog na humingi ng tulong si Macapas sa kanya dahil kaibigan umano nito si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay na sinabi niyang minsan ay nagkaroon ng romantic relationship kay Go. Pero ayon kay Macapas, officer in charge ng PNP Intelligence Group, nilapitan sila ni Maslog para sabihing may access siya sa counsel ni Go na si Attorney Stephen David. Nagtiwala si Macapas kay Maslog dahil kilala niya ito mula noong 2022. Inamin din ni Macapas na ginamit nila si Maslog para magkaroon ng connection kay Go nung ito'y nagtatago sa Indonesia. Kinumpirma din ng opisyal na isa siya sa tumulong na makapasok si Maslog sa PNP Custodial Center. Ito'y bilang pagpapasalamat sa initulong nito para maaresto si Alice Go. Bagay na inalma ng mga senador dahil bakit kailangang magpasalamat kay Maslog samantalang trabaho nila at sila naman ang nakaaresto sa dating alkalde. Anong purpose mo? Bakit mo sinamahan doon? As I have said, sir, Anong purpose? as I have said, sir, they were the first people na napunta ko po para ma-aresto ko si Alice. So, Tapos na, na-aresto na eh. Yes, Wala sir. na. Yes, sir. Nakakulong na si Alice ngayon sa kulungan. What's your business going to Alice Go? Anong purpose mo doon? Bakit kayong pinuntahan niyo? Kasama mo si Maslog? Sir, if I may, Your Honor, out of gratitude lang, sir, sa tulong ni Attorney David, through them, nakuha ko si Alice. Gratitude! General, wag naman. Hindi po gratitude. Professionals po kayo. Oo, hindi po ito usapin ng utang na loob. You did your jobs. It was a job well done. Kalaunan,
Pinasight in contempt ni De La Rosa si Maslog dahil sa hindi pagsasabi ng totoo matapos sabi ni Macapas na si Maslog ang lumapit sa kanya upang tumulong na mamagitan para kay Go. Very clear that Mary Ann Maslog is lying before this committee. Sabi niya kanina na siya daw ay in-approach ni General Macapas. Ngayon si General Macapas ang nagsasabi na si Mary Ann Maslog ang pumunta sa kanya, nag-volunteer. So with that, Madam Chair, I move that this Miss Mary Ann Maslog be cited in contempt. Kanino tayo maniwala? Sa isang textbook scammer o itong general, one-star general? Kanino tayo maniwala? So I move that she be cited in contempt. So Before we motion that Mary Ann Maslog be cited in contempt. Second the motion, Madam Chair. Duly seconded. So